Hi guys! This is your medical esthetician Len and welcome back to our channel. So, bibigyan ko po kayo ng isang magandang demo at the same time treatment or procedure na pwede po ninyong ipagawa na ang dami din po niyang nasasakop or nakukover na skin problem. So, ito pong treatment na ginagawa ko sa skin ko ay nasasakop po niya o cover po niya kung meron kang mga wrinkles sa noo, sa crowpit, sa lap line, kung madami kang acne marks, sa gaya po niya, nung June nagkaroon ako ng breakouts, at malalaki po yung inyong mga pores, at saka bukod pa po dun sa mga scar, or yung mga scar na talaga na parang bukbok na po yung skin. So, since 2012 po, ito po yung ginagawa ko sa aking mukha. Dati, every month, hanggang naging every other month, every 3 months, every 4 months, every 5 months, 6 months, hanggang sa kung kailan ko na lang kailangan gawin doon sa skin ko yung procedure nito. So, isa po ito sa mga klase ng chemical peel. Pero yung chemical peel po kasi is madaming klase ng chemical peel na tinatawag. Ngayon po, depende po yun doon sa present skin condition ninyo kung ano yung isasuggest sa inyo ni doktor o kaya ng inyong mga therapist or ng mga medical esthetician po na kagaya ko. Ngayon po, yung sa akin po, kaya ako gagawa ng ganito kasi every 6 months ko na lang po siya ginagawa since 2022. So, since last year. Tapos, yun nga yung mga nako-cover niya na sabi ko na kanina. At the same time, para po dun sa mga pasyente na budget type lang. Yung mga tipo ng patient na wala din naman silang masyadong problema sa skin nila. At yung mga patient po na ang gusto lang is talagang ang budget lang nila is talagang isang beses sa isang buwan. Bukod dun sa, dun sa wala naman din sila talagang problema. Pero, lagi ko lang pong ina-advise yung complexion versus condition. So, kahit po sa kanilang patient, alam niyo na lagi po sinasuggest, mas piliin po natin yung healthy condition ng skin natin. Kesa po dun sa complexion natin. Kasi ang complexion po, yung natural na kulay na ng katawan natin. Halimbawa po, may maputi, may morena, may darker yung konti, tsaka may itim naman po talaga. Nasa DNA po kasi natin yun, so wala tayong magagawa. Kahit ano pang isaksak natin sa katawan natin, yun yung natural natin. Unlike po, na healthy yung skin natin, regardless po sa complexion natin, kasi kaya natin kailangan alagaan yung mga balat natin. Ito po kasi yung unang shield natin sa mga infection. So, kailangan, alam din po natin na yung balat natin ang larger organ ng katawan, which is the integumentary system ng katawan natin. At para po maging, at least may konting knowledge kayo sa aesthetic medicine po na pinag-aaralan ko, every 28 days naman, nagre-renew yung skin natin. Hindi nga lang natin masyadong napapansin. Iba pa po yung pagre-renew na meron kang nilalagay. So, yung katawan natin, nagre-renew talaga yan ng natural, wala kang ilalagay, wala kang gagawin na kahit anong procedure. Every 28 days. So, iba pa po yung kung gusto mo talagang magbalat siyang katawan, pero mas suggested ko po na huwag mo laging magbabalat. So, nakakalungkot po kasi yung balat po natin naaabuso. So, mangyayari pag na-expose tayo ng konti ng araw, nasusunog, nagkakaroon po ng hyperpigmentation and melasma. Bukod pa po yan pala, ulitin ko yung cover ng procedure na gagawin ko ngayon dito sa video natin. Ulitin ko po yung mga cover niya, wrinkles, sa noo, sa crowpit, sa lap line, yung acne scar, kahit po bukbok na yan, o yung damage na, at saka yung mga larger pores po. Bukod po doon, yung bonus is kung meron kang mga discoloration or yung hyperpigmentation. So, mag-start na po ako. Kanina pa po kasi ako naglalagay lang talaga ako ng yung interval para at least may interval lang, hindi lang sunod-sunod kasi medyo nag-iipon din ako ng lakas ng loob. Makati-kati kasi may tingling sensation. So, syempre, ayan. So, pang ano ko na to, pang 3. So, depende po kasi yan sa percentage na gagamitin sa inyo nila, doc, o nung inyong mga therapies. Again po, malaking factor ang present skin condition. So, ito po. After 3 days or 4 days, mag-start na po itong mag-peel o magbalat po. Tapos, yung sa akin, sinasamahan ko po ng sinasama ko yung deeg.
at saka yung chest. Kasi kagaya niyan, yung damit ko, hanggang dito yung kita. So, at least yan, marirenew din. Kasi mas exposed po siya sa araw. Pero pag ganito po na chemical peel ang treatment na pinagagawa po ninyo, kailangan po naka-prepared talaga yung marami ninyong sunblock. At maglalagay kayo ng sunblock every 2 hours. Maaraw o hindi maaraw, nasa labas kayo ng bahay o nasa loob lang kayo ng bahay, kailangan naka-sunblock kayo. Kasi po, ang nakakasira ng skin, hindi lang naman po yung liwanag ng yung UV ray. Yung galing sa computer, nakakasira na din po yan pag nagluluto or masyadong nakatutok sa electric fan, mga nagmumotor. Maraming factor po. Unlike ng sunblock, yung iba iniisip lang na kasi paglalabas lang naman. 30 minutes bago ang exposure. So, regardless nga kung nasa loob o nasa labas ka. So, ayan, medyo may tingling sensation na siya. Nawawala na ako sa concentration. So, yan po yung ginagawa ko talaga. Dahil, yung mukha ko kasi talaga dati, ang daming tigyawa. Tapos, yung lubog-lubog na. Meron nga ako niyan, ayan o. Ayan siya. Pero hindi ito galing sa buluto. Eroded siya. So, atrophic scar po siya. Ito naman, pwede ko siyang i-treatment anytime na gusto ko. Kaya lang nga, hindi ko naman masyadong hindi ko lang siya masyadong inaasikaso ngayon kasi marami pa din akong mga event. Meron pa ako dito eh. So, yun. Ang dami niyang sakop. Alam mo yun, no pain, no gain. So, yan po yung chemical peel treatment. So, yung solution, depende po sa gagamitin ng inyong mga dermatologist or ng mga medical esthetician nyo or therapist. At depende po yung coating doon sa present skin condition ninyo. Minsan po isang coat lang. Kasi nagre-react na kagad yung solution dun sa, yung skin dun sa solution. So, ako, naka-tatlo ako. Pero itong huli kong konti-konti na lang yung ko dito, yung lagay ko dito. So, pwede din siya sa singit, sa kilikili, sa tuhod, sa puwet, sa buong katawan, pwede siya. Pero hindi po siya pinapagawa lang ng isang araw. So, kung magpapalagay ka sa buong katawan, hahati-hatiin po namin kung ano lang muna yung lalagyan namin. And then next day, mga at least 3 days, and then the whole body na po. Kasi kapag po pagdating sa chemical peel, hindi po yan po pwedeng buong katawan mo isang lagayan. Kasi po pwede po magkaroon ng kidney failure. So napakadelikado kung hindi well-trained yung gagawa sa inyo. Kaya po yan ay talagang mga gumagawa niyan mga doktor at saka kami po. So kami naman, natuto kami kasi tinuruan kami ng mga doktor. Ayan. So unti-unti din naman po mawawala yan after mga 3 minutes to 5 minutes. Pero kung talagang mahapde, makati nararamdaman, minsan nilalagyan namin ng ice o kaya naman po hydrocortisone. Pero sa akin kasi sanay na ako, kaya lang alam mo yung haba kasi ng interval, nangyayari parang bago ka ng bago kasi mahaba na nga yung interval sa akin, 6 months na. So ayan po, after 3 days, 5 days, mag-start na siyang mag-peel off. Mag-start yan dito kung nakita nyo, nilagyan ko din yung dito. Pero onti lang. Tapos yung dito ko, sinasagad ko siya. Pero, I'll make sure na hindi po papasok doon sa may mata. Kasi, syempre, manipis na yung area na yan, diba? So, ganun lang. Ako kasi, gamay na gamay ko na talaga yung mukha ko. Gamay na gamay ko na yung katawan ko. Kaya ganun na yung ginagawa. So, ayan. Yun po ang chemical peel. Kasama po yan sa mga skin restoration treatment or skin renewal treatment. At ito yung pinaka-favorite ko. Kahit masakit, worth it yung niya, yung effect niya. Kasi talagang mag-build up siya na parang papel. So, depende yun ha. Depende yun sa balat. Meron naman na nag-build up na batak-batak na yung tawag. Batak-batak? Ano ba yun? Basta yung pag nag-build up, hindi siya parang papel. Sa akin kasi pag nag-build up siya, parang siyang papel. So, yun po. And then, I hope may natutuhan kayo. So, magkano gaano katagal yung interval ng ganitong klaseng procedure.
po yan sa inyong mga doktor, medical physician, or therapist. Kasi depende po yun dun sa reaction ng skin po ninyo. Halimbawa po, nagtatapos siya ngayon at 28, 29, 30, 31, mag-start siya mag-field off ng August 1. Matatapos siya ng August 3. So, from August 3, magbibilang ka ng at least 1 month. 1 month po talaga. 1 month. So, from August 3, September 3. So, pwede ka nang magpagawa ulit ng September 4. Pero, the question is, ano yung present skin condition mo sa October 4? Baka naman may sugat, may nana, ganyan. Depende pa din po. Tapos, magkano? Magkano po kasi is depende doon sa location ng pagpapagawa ninyo. Pero, mostly yan, wala pa naman yung mga 2,500 pesos. Depende din po kasi kung ano yung solution. At saka kung ano yung percent ng solution na gagamitin. So, hindi porket chemical peel. May chemical peel na mura kasi para lang naman yun sa mga basic acne. Pero kung yung talagang gusto mong magandang-maganda at saka yung quality ng product na ginagamit. So, palagi pong ganun yung tanungan. So, yung interval po every 1 month. And palagi po kayo nagsasandak palagi ha. Huwag niyo pong kakalimutan. Ang pricing, hindi pa po yan tataas ng 2,000 pesos. Tataas siguro kung kasama na yung facial diamond peel mo. Depende nga po din sa location. So, ayun po, ang pinakamaganda po ito na ginagamit doon po sa mga oldies na talaga. So, kung yung mga 60, 70, or yung kahit mga 50s pa nga lang po, 45 eh. Kapag ibang-iba na yung ano nila, yung kulubot na sila. So, ayan. At least nakasurvive ako ng aking every 6 months. Actually, pang 7 months na nga. Kasi nga, nag-break out ako nung June. So, yan. At least nakasurvive ako at napakita ko din po sa inyo. Yun lang. Pero, yun nga, isang quote lang yung pinakita ko sa inyo. Yung last quote ko na. Kasi kanina pa nga ako nagbablog. Tsaka, kanina pa ako lalagay. So, yung last quote na lang. And then, this is the last vlog. And, mag-subscribe po kayo sa ating mga reels, sa YouTube, at saka sa page po natin. So, God bless everyone. Enjoy life and stay in God grace.